Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Mga kababayan, natutunan po ang ating programa na inyong sa bayan na papakinggan sa 89.5 Radyo Bandera Philippines at sa 104.5 Radyo Natin FM. At syempre po, ito po ay napapakinggan din o napapanood din sa Municipal Information Page. Ayan, nayayahan po kayong lahat na patuloy na suportahan ang ating Twitter account, MIO Brooks Point. At syempre po sa ating YouTube channel, ayan, suportahan niyo po yan mga kababayan. Ito po ay mapapanood natin ang lahat ng mga bagong impormasyon dito sa ating bayan. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-12 sa buwan ng Agosto, taong 2023. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ngayon po ay tampok sa ating programa, ang Balitaang Bayan. Kaya narito na po ang ating mga tagapaghatid ng balita mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated o SPCA News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw po ng Sabado. Ngayon po ay ika-12 araw ng Agosto, taong 2023. Ako po si Juliana J.V. Gonzalez mula sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated. Ako naman po si Jan Ezekiel S. Virginio, maghahatid ng Balitang Bayan na aming nakarap sa loob at labas ng bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng SPCA News Team. Loud explosive noise with shaking experience in Barangay Mainit. MHO Stay Active, Stay Healthy, Fight Non-Communicable Disease, Carvan, idinaos. Fertilizer voucher discount distribution ipinamahagi. Child Development Workers Week ipinagdiriwang. Upcoming 123rd Civil Service Anniversary Meeting ginanap. Sangguniang Bayan Session Update. Bagong resolusyong pagtatayo ng permanenteng cell site sa tabi ng bagong munisipyo sinang-ayunan ng lahat ng miyembro ng legislative. LGU Livelihood Assistance Programa 5th Batch tagumpay naman na ipamahagi. Integrated Business Permits and Licensing System on-site launching sinimulan na. Cleanup drive sa bayan muling isinagawa. Resulta ng Sangguniang Bayan Committee of Whole Meeting maraming tinalakay. Turnover ceremony of LGU stage project sa Barangay Kalasagin. Seawall project na isa katuparan na. Medical mission sa BJMP isinagawa. Mayor Benedito awards the heroic deed of 2 boys during the LGU flag ceremony. Magbabalik ang Southern Palawan Christian Academy o SPCA News Team para sa detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, manatiling nakatutok sa ating programang ito para sa detalye ng ating balita. Loud explosive noise with shaking experience in Barangay Mainit. Narito si SPCA News Reporter Yuris Gulyos para sa detalye. Balitang Bayan! Agarang tumugon ang tanggapan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO upang alamin ang pinagmulan at kadahilanan ng kaibang tunog at pagyanig ng narinig at bumulabog sa Barangay Mainit noong Biyernes, Agosto 4, 2023 alas na lubos na ikinabahala ng mga residente. Ayon sa inisyal na investigasyon, ang nasabing malakas na tunog na may kasamang pagyanig ang dahilan ng paggalaw ng mga sliding windows at mga yero na naranasan bandang alas 2 at alas 3 ng hapon at muling naranasan alas 7 at alas 8 ng gabi. 8 sa 10 taong kinapanayam sa 4 na lokasyon kasama ang Sitio Raang, Sitio Kalas, relocation site at Barangay Hall ng Mainit
ay kinumpirma ang nasabing tunog at pagyanig at base sa mga impormante ang parehong tunog ay narinig na rin noong July 2023, January 2023 at December 2022. May mga residente naman na nakatira sa taas na bahagi ng bundok ang nakapagsabing mayroong lawa na nakaimbak ng malaking volume ng tubig sa pagitan ng bayan ng Brooks Point at Rizal. Nakipag-unayan din ang MDRRMO sa mga kumpanya ng mina kung nagsagawa ba sila ng mining operations sa nasabing lugar. Ayon naman sa mga kinatawa ng mining companies, wala silang ginagawang anumang activity sa mga bundok sa ngayon. Naglabas naman ng direktiba si Mayor Cesario R. Benedito Jr. na bumuo ng grupo na tinawag na Task Force IMARI, Imulnod Mainit Aribungos, na kinabibilangan ng MDRRMO, Philippine Marines, Navy Bureau of Fire Protection, DENR, AMB, Municipal Information Office o MIO, mga kinatawan ng Barangay Mainit, Aribungos at Imulnod, at tulong mula sa PDRRMO ang magsasagawa ng pag-aaral at mag-iimbestiga sa eksaktong dahilan at pinanggalingan ng nasabing tunog. Sa pulong ng Task Force IMARI, magsasagawa ang grupo ng aerial at land survey sa lalong madaling panahon. Yuris Gulyos, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Yuris. Balitang pangkalusugan, MHO, stay active, stay healthy, fight non-communicable disease, Caravan idinaos. Para sa detalye, narito sa SPCA News Reporter Carl Santa Ana. Balitang Bayan. Matagumpay na idinaos ang medical mission ng Municipal Health Office na may temang Stay Active, Stay Healthy, Fight NCD on Non-Communicable Disease, Caravan Activity and Site Saving Month Celebration na ginanap sa Octagon Plaza sa bayan ng Brooks Point araw ng Martes, ika-8 ng Agosto 2023 sa pangunguna ng Punong Bayan, Cesario R. Benedito Jr., at iba pang mga kawanin ng pamahalang lokal. Ipinahayag ni Mayor Benedito ang kanyang hangarin sa mga mamamayan ng Brooks Point na sana ay humaba pa ang ating mga buhay sa pamamagitan ng pagkain ng masustansyang gulay at prutas. Dagdag pa niya na magkaroon tayo ng magandang kalusugan dahil ang malusog na pangangatawan ay biyaya ng Panginoon. Dumalo ang mga doktor mula sa Provincial Health Office at pharmacist mula sa Cuyo, Palawan at upang matiyak ng makapagbenepisyo ang bawat barangay, mayroong 5 siguradong benepisyaro mula sa 18 barangay ng bayan sa nasasabing medical mission. Nagtapos ang nasabing aktibidad sa isinagawang nutrition counseling para sa mga senior citizen. Carl Santa Ana, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Carl. Balitang Bayan, fertilizer voucher discount distribution, ipinamahagi. Para sa detalye, narito ay hatid sa atin ni SPCA News Reporter Neil Asuero. Balitang Bayan. Ipinamahagi ang fertilizer voucher discount para sa mga kwalipikadong magsasaka ng bayan noong ika-8 ng Agosto 2023 sa Barangay Pangobilian, Brooks Point, Palawan sa pangunguna ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Office of the Municipal Agriculturist OMA na pinamumunuan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Virgin D. Feliciano at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Mayroong 733 farmer beneficiaries ang binahiginan mula sa 5 barangay kasama ang barangay Pangobilian, Ipilan, Maasin, Salugon at Samariñana na kabilang sa limitadong cluster na may minimum na 100 ektarya na lupang sakahan. Ang programa ay mula sa Department of Agriculture na ipinamahagi ng Office of the Municipal Agriculturist at dahil dito ay lubos na nagpapasalamat si Municipal Agriculturist Officer Renato Bacosa sa ayudang mga pataba o fertilizer
Nagpapasalamat din si Mayor Benedito sa tulong para sa mga magsasaka ng bayan at muling hinimok ang mga magsasaka na magpatuloy sa pagtatanim dahil ang lokal na pamahalaan ay laging handang sumuporta sa lahat ng magsasaka sa bayan dahil ang pagsasaka ang pangunahing hanap buhay sa bayan at sa kanila nagmumula ang masustansyang pagkain ng mga mamamayan. Neil Kaisper N. Asuero, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Neil. Balitang Bayan, Child Development Workers Week, pinagdiwang. Para sa detalye, narito si Janine Cleto, SPCA News Reporter. Balitang Bayan. Child Development Workers, katuwang ng pamayanan sa paghubog ng batang makadiyos, makabayan, makatao at makakalikasan noong araw ng Miyerkules hanggang Huwebes, Agosto 2 to 3, 2023 sa Octagon Plaza sa bayan ng Brooks Point. 54 na child development workers ng mga barangay ang dumalo sa pagdiriwang upang mapalakas ang programa ng edukasyon ng mga bata at mga tagapagturo at patuloy na mahubog ang mga CDW sa pakikiisa at pagtutulungan sa bawat isa upang lalo pang maging epektibo sa kanilang tungkuling ginagampanan. Ayon kay Ginoong Renaldo G. Bacosa, Municipal Social Worker and Development Officer, nais niya na mag-enjoy ang mga partisipante sa isinasagawang CDW Week Celebration 2023. Dahil ang selebrasyong ito ay para sa kanila, pinasalamatan naman ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga child development workers dahil sa kanilang dedikasyon sa pagtuturo sa mga bata. Aniya ang sakripisyo nila ay hindi mapapantayan kung kaya naman handa umanong tumulong ang pamahalaang lokal ayon sa kakayanan ng munisipyo. Ayon naman kay Vice Mary Jean D. Feliciano, sisikapin umano ng pamahalaang lokal na magkaroon ng palantilya para sa mga daycare workers. Gayon din anya sisikapin rin na sila ang mai-priority para sa mga bukas na posisyon sa munisipyo. Janine Angela A. Cleto, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Janine. Balitang Bayan, upcoming 123rd Civil Service Anniversary Meeting, ginanap sa ulat ni SBCA News Reporter Juliana Gonzalez. Balitang Bayan. Isinagawa ang pagpupulong para sa paparating na ika-123 anibersaryo ng Civil Service na pinangunahan ni Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at HRMO Luz Tamayo Galicia, kasama ang mga tagapanguna ng bawat departamento sa tanggapan ng Punong Bayan Cesario R. Benedito Jr. noong araw ng Martes, Agosto 1, taong 2023 sa Convention Center, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa pagpupulong ang mga magiging kaganapan, mga lalahok at paghahanda sa isang buwang selebrasyon at gaganapin sa bayan ng Rizal mula September 4 to 29, 2023. Ayon kay Mayor Benedito, nais niyang maging masaya at mahusay ang mga dadalo sa taunang pagdiriwang kasama ang iba pang karatig bayan. Juliana J.V. Gonzalez, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Juliana. Balitang Bayan, Sangguniang Bayan na session update na hinahatid sa atin SPCA News Reporter Rich King Bailian. Balitang Bayan. Inaprubahan ng Sangguniang Bayan sa regular session araw ng Martes, ika-8 ng Agosto 2023, ang ordinansang naglalayong malinisan at ma-rehabilitate ang mga aftadong ilog at batis o mas kilala bilang an ordinance approving river rehabilitation on affected rivers and streams in the municipality of Brooks Point, Palawan, prescribing guidelines thereof. Ang ordinansang ito ay nag-aamyenda sa Ordinance Number 23-13 na nagsasaad sa Section 4 ng dating desilting operation sa river rehabilitation operation kaugnay nito mula sa nakatakda araw na Oktubre 31, 2023 ay palalawigin hanggang sa darating na December 31, 2023. Ang gagawing rehabilitation kasabay ng pag-aproba sa inamendang ordinansa
ay ang resolution nagbibigay ng Omnibus Authorities Local Chief Executive Mayor Cesario R. Benedito Jr. na pumasok sa Memorandum of Agreement sa mga private entities para sa rehabilitation activities sa munisipalidad ng Brooks Point. Rich King Sebastian B. Balyan, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Rich King. Balitang Bayan, bagong resolusyon ng pagtatayo ng permanenteng cell site sa tabi ng bagong munisipyo, sinang-ayunan ng lahat ng miyembro ng legislative. Naihatid sa atin ni SBCA News Reporter Ken Cyrel Roy de la Rosa. Balitang Bayan. Samantala, sa karagdagang update ng Sangguniang Bayan session, sinang-ayunan naman ng lahat ng miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano ang resolusyong ipinasa ni Konsehal Ezekiel E. Rodriguez, Chairman of the Committee on Infrastructure and Communication, na humihiling ng posibleng pagtatayo ng permanenteng cell site ng Smart at Globe sa tabi ng gusali ng bagong munisipyo sa Barangay Tubtub upang lalong mapalakas ang telecom signal kaugnay sa serbisyo ng bawat tanggapan at lalong mapabilis ang transaksyon maging sa pagpapadala ng mga dokumento sa mga malalayong lugar sa ginanap na regular session nitong araw ng Martes, ika-8 ng Agosto 2023. Sa kasalukuyan ay lubhang mahina ang signal sa lugar ng bagong gusali at maging sa mga ahensya ng pamahalaan sa Barangay Tubtub. Kaya naman kung may maitatayong cell site ay malaki ang maitutulong sa daloy ng komunikasyon. Ken Cyril Roy A. de la Rosa, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ken. LGU Livelihood Assistance Program 5th Batch tagumpay na naipamahagi. Balitang Pangkabuhayan sa ulat ni SBCA News Reporter Chester De La Cruz. Balitang Bayan. 22 individual ang pinagkalooban ng pinansyal na tulong para sa 5 batch ng Livelihood Assistance Program LAP ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Municipal Cooperative and Development Officer Noemi R. Presto na isinagawa sa Brooks Point Convention Center noong araw ng Martes, Agosto 8, 2023. Ang Livelihood Assistance Program o LAP ay prioridad ng programa ng pamahalaang lokal para sa kooperatiba na maaaring makatanggap ng hanggang 100,000 piso. Ang asosasyon naman ay hanggang 50,000 piso. At ang bawat individual naman ay maaaring tumanggap ng 10 hanggang 30,000 piso na may layuning matulungan at mapalakas ang pangkabuhayan ng mga mamamayan ng Brooks Point. Ayon kay Mayor Benedito, inihikayat niya ang bawat benepisyaryo na palaguin ang tulong ng pamahalaan upang makatulong sa iba at sa bayan at tunay na kaligayahan ng punong bayan na magtagumpay ang mga mamamayan ng Brooks Point. Dagdag pa ni Mayor Benedito na ibinabalik ko lamang ang perang para rin sa inyo. Kaya pangangalagaan nyo ito dahil masaya kami na makita kayo na nakakaangat ang inyong kabuhayan. Hindi lang yung isa, kundi sabay-sabay tayong umangat kaya magtulungan tayo. Taos puso naman ang pasasalamat ni Ginang Melinda Magdalayo, kinatawan ng asosasyon, kapisanan ng mga kababaihang may kapansanan sa Poblasyon District 1, Brooks Point, Palawan. Saad pa niya na sana ay maipagpatuloy pa ang programang ito at marami pa umanong makapagbenepisyo na mamamayan ng Brooks Point. Sobrang pasasalamat ko kay Mayor kasi may ganitong programa. Chester De La Cruz, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Chester. Samantala, magandang balita sapagkat nasimulan na sa ating bayan ang Integrated Business Permits and Licensing System on Sites launching. Para sa detalye, narito si Kirk Adviento, SPCA News Reporter. Balitang Bayan. Dinaos ang launching ng Integrated Business Permit and Licensing System sa Brooks Point Convention Center araw ng Martes, ika-8 ng Agosto
2023 na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Virgilio L. Tagle, DILG, Provincial Director Hazel Salvador, CESO VDTI, Provincial Director DIR Cheryl C. Ortega, DICT Regional Director Engineer Virgo N. Pinangay, DICT Palawan Provincial Office at iba't ibang kawani ng barangay at pamahalaang lokal ng bayan. Layunin ng paglulunsad na mapabilis ang proseso ng pagkuha ng lisensya ng building permit para sa sinumang nagnanais na magpatayo ng gusali o tahanan na saklaw ng pinapairal na batas. Lubos namang nagpapasalamat si Mayor June Benedito sa DICT, DILG at DTI sa programang handog ng mapabilis ang pagkuha ng mga business permit para mahikayat ang mga negosyante na iparehistro ang kanilang negosyo at mapataas ang local collection upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayan. Gayon din ang mga opisina, dagdag pa ni Mayor Benedito, karangalan ng bayan na isa ang Brooks Point na mabigyan ng ganitong programa at tinuturing niyang pagpapala ito para mas maganda ang serbisyo sa bayan. Kurt David Advento, SBCA News Reporter, nagulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa Good News, Kurt. Cleanup drive sa bayan muling isinagawa, balitang pangkalinisan ng kapaligiran, hatid sa atin SBCA News Reporter Luis Anton Española. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina MPDO ENP Joey Piramide, MEO Engineer Raul Llano Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, tanggapan ng Solid Waste Management Division at iba pang opisina ng pamahalaang lokal ang clean-up drive sa Buligay Bridge, Barangay Poblacion, District 1. Noong araw ng Martes, Agosto 8 taong 2023, katuwang ang Philippine National Police kasabay sa pagbukas ng bukana upang maayos ang pagdaloy ng tubig papuntang dagat at hindi maging sani ng pag-apaw ng ilog. Nakipagtulungan din ang mga kawaning Barangay Poblacion District 1 at ang mga residente at patuloy ang paalala na iwasan ang pagtapon ng basura sa ilog at isigawa ang tamang segregation ng mga basura upang mapanatiling malinis ang kapaligiran sa bayan. Tunay, tulong-tulong ang bawat isa, tiyak ang kalinisan ng kapaligiran ay patungo sa magandang, masigla at malinis na bayan para sa mga mamayan. Luis Antonio M. Española, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Anton. Balitang Bayan muli. Resulta ng Sangguniang Bayan Committee of the Whole meeting, maraming tinalakay. Sa ulat ni na SBCA News Reporters Joshua Ermi, Hospital Arex Brent Balson at Angelo Osia. Balitang Bayan. Isinagawa ang pagdinig ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano kasama ang mga konsehal ng bayan noong Biyernes ika-4 ng Agosto upang linawin ang mga umano'y isyu na napag-alaman ni Konsehal Arturo Ferraris at ipinahayag niya sa kanyang privilege speech sa regular session ng Konseho noong Martes, Agosto 1, 2023. Nakatutok ang pagpupulong ni Committee of the Whole ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Konsehal Richard Balyan bilang presider sa paglilinaw at pagdinig sa tunay na dahilan sa paglipat ng tanggapan ng punong bayan sa Convention Center mula sa New Municipal Building sa umano'y anomalya sa bidding ng Event Center at proyektong Elevated Water Tank. Dumalo sa pagpupulong base sa imbitasyon sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., MEO Engineer Raul Quijano, MPDO ENP Joey Piramide, Head ng BAC na si Ginang Gemalus Soriano kasama ang mga miyembro ng Bids and Awards Committee o BAC Brooks Point Water.
System Head Engineer Ronnie Cabasal, Municipal Administrator Edgar Lacandaso, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, mga engineers at iba pang kawani ng pamahalaang lokal, kinatawan ng kontraktor ng new municipal building, Edmari at mga inimbitahan. Ayon sa pahayag ni engineer sa gala ng Edmari na may mga isinaayos pa silang ilang tiles, bintana at kisami at hinihintay ang load test at commission ng Paleco upang makabit ang linya ng kuryente. Joshua Army, Bio Hospital, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Ipinahayag naman ni MEO Engineer Quijano na 99% ng naisagawa at natapos sa proyekto ng new municipal building at yung 1% ay pagtitiyak na lamang na maayos ang lahat sa gusali at ang kuryente upang ma-turn over ang nasabing gusali. Bagamat 99% na ang completion ng gusali, 81% pa lamang ng pondo na naibabayad sa kontraktor kaya may sapat pa itong pondo para sa mga minor repairs bago pa tuluyang tanggapin ng LGU. Ukol naman sa naganap na bidding ng event center, nilinaw ni Municipal Budget Gemma Luz Soriano na walang naganap na anomalya. Paliwanag ni Ginang Soriano na mayroong mga aspeto ng sinisiyasat na back sa mga nais na komontrata ng proyekto sa pamahalaan. Ito ay ang technical, financial at legal eligibility documents at ang financial proposal ng isang bidder. Mayroong ding prosesong sinusundan batay sa mga alituntunin sa revised IRR na RA 9184, kabilang na ang pagsasagawa ng pre-procurement conference, advertisement sa PhilJEP's website, pagsasagawa ng pre-bidding conference, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga interested contractor na nilinawin ang aspektong technical na proyekto. Pagsasagawa ng bid opening na kung saan sinusuri ang dokumento ng bidding upang malaman kung qualified ba ang mga bidders at malaman kung magkano at sino ang lowest calculated bid o LCB. At ang pagsasagawa ng bid evaluation at post-qualification. Dagdag pa ni Ginang Soriano, sa mga sumali sa bidding ay isa lamang ang pumasa sa pagbubukas ng dokumento at pasado sa legal at financial qualification at siya rin ang lowest bidder, ngunit noong sinayasat sa post-qualification process ay nakitang may dokumento sa bahaging technical na isinumite ang bidder na dinaayon sa mga specification na nire-require ng BAC, dahilan upang ito ay maikokonsiderang post-disqualified. Nilinaw din ni Ginang Soriano na hindi pa nai-award ang proyekto at walang naideklarang lowest calculated and responsive bidder o LCRB. At muling nilinaw na walang anomalya sa bidding. RX Brent Bauzon, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Ayon naman kay Mayor Cesario Benedito Jr., inalam ng mga kinatawan ng pamahalang lokal opinyon ng mga kontraktor ukol sa proyektong event center at based sa kanila ay kulang pa ng pondong 75 milyong piso sa event center. Ipinahayag ni Mayor Benedito sa matapos na ang mga pagpupulong sa mga tagapangunan ng mga tanggapan ay napagdesisyonan dagdagan ng 8 milyong piso para sa mga nagamit na upuan, iba pang kailangan sa gusali. Maging ready to use na lang at matapos na ang mga proyekto. Kaya naman sa nakatakdang posting ng proyekto, ang halaga ay magiging 83 milyong piso na. Tungkol naman sa usaping paglipat ng tanggapan ng Punong Bayan sa Convention Center mula sa new municipal building, nilinaw ni Mayor Benedito na sarili niya ang desisyon ang paglipat sa Convention Center. Ayaw niya na makadistorbo sa pag-aayos ng ilang tiles sa bagong gusali para mas malapit sa dating munisipyo at sa iba pang mga tanggapan ng lamalan, habang hindi pa nakalipat at malapit din sa mga mamayan. Dagdag pa ni Mayor Benedito na hindi kailangan bigyan ng iba pang pangkahulugan ito. Hinimok din ni Mayor Benedito na kung may mga katanungan at nais linawin ang taong bayan ay maaari po siyang pumunta mismo na sa kanyang tanggapan upang malaman ang kasagutan mula mismo sa Punong Bayan. Tungkol naman sa Elevated Water Tank Project, isanaad ni Engineer Cabasal na kasalukuyang nangangasiwa sa LGU water system na kinailangan ng karagdagang pondo upang maituloy ang pagsasagawa at maging operational ang proyekto dahil maraming items na kailangan ang hindi naisama sa original na programa of works. Samantala, umaasa naman si Mayor Benedito na magkaisa at magtulungan ang mga mamamayan sa pagsulong ng katahimikan, kaayusan at kaunlaran ng bayan. Angela Emmanuel, HOCA,
SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Joshua, Arix at Angelo. Samantala, turnover of ceremony of LGU stage project sa Barangay Kalasagin sa ulat ni SBCA News Reporter Gabriel Ischandan. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang turnover ceremony ng ikatlong stage project ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. para sa Kalasagin National High School araw ng Huwebes, Agosto 3, 2023 sa Barangay Kalasagin, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ang seremonya ng paglipat ng pamamahala ng natapos na proyekto ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Attorney Mary Jane D. Feliciano at Sangguniang Bayan members Sarah Jane C. Abon, Richard Balian at Victor Colili kasama si Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at Municipal Administrator Edgar Lacandazo at masaya namang itong tinanggap ni na Principal Rochelle Y. Grande at Public Schools District Supervisor Mary Jane Veray. Ayon kay Mayor Benedito, patuloy na susuport pamahalaang lokal sa bawat paaralan sa pangunguna ng administrasyon para sa malaking kapakinabangan ng mga susunod pang henerasyon. Ken Gabriel Ischandan, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Gabriel. Seawall Project na isa katuparan na. Balitang hatid ni SBCA News Reporter Angelo Osia. Balitang Bayan. Personal na binisita ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito ang proyektong isinasagawa, Seawall, sa Sitio Balacan, Brooks Point, Palawan sa unang araw ng Agosto. Nais ni Mayor Benedito na personal niyang makita ang progreso ng proyektong Seawall at ang mga materyales na ginagamit maging ang mga paraan ng paglalagay ng mga malalaking bato upang matiyak na matibay ang magsisilbing barrier o panangga sa mga malalakas na alon at hindi ito magdulot ng pagbaha sa bayan. Angelo Emmanuel H. Osia, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Angelo. Samantala, balitang pangkalusugan naman po tayo. Medical mission sa BJMP sinagawa para sa detalye. Narito si Harvey Balasote, SBCA News Reporter. Balitang Bayan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa isinagawang medical mission sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, Brooks Point District Jail na pinangunahan ni JCINSP Ariel O. Pabulayan, Jail Warden, JPA Palawan, sa inisyatibo ng Seventh-day Adventist Church, Brooks Point, katuwang na ang Palawan Medical Mission, Philippine Pediatric Society, Southern Tagalog Chapter, Community Pediatric Society of the Philippines, Palawan Chapter, Philippine Medical Association, Palawan Medical Society, araw ng Miyerkules, 9 ng Agosto upang matiyak ng maayos na kalusugan ng mga persons deprived of the liberty, PDL, na makapiit sa BJMP Brooks Point District sa Barangay Tubtob. Hinimok ni Mayor June Benedito ang mga detainee na pangalagaan ang kanilang pangangatawan, tiyakin na maayos ang kalusugan at sa kasalukuyan may dumadanas ng pagsubok ay huwag mawala ng pag-asa sa buhay dahil darating ang panahon na magiging payapa basta magpatuloy lang na gumawa ng mabuti at pairalin ang pagmamahal. Dagdag pa ni Mayor Benedito, kahit ano pang unos ang dumating sa ating buhay, lagi nang andyan ang Diyos para tayo ay tulungan at gabayan. Harvey Balasote, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Harvey. Balitang Kabayanihan. Mayor Benedito awards a heroic deed of 2 boys during the LGU flag ceremony. Sa ulat ni SBCA News Reporter Alex Brent Bauzon. Balitang Bayan. Kinilala at pinarangalan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at mga membro ng Sangguniang Bayan. Lunes ng umaga, 7 ng Agosto 2023,
pagkatapos ng flag ceremony ng LGU. Ang dalawang kabataan na sina Alan Parangan, 16 na taong gulang at Norben Briones, 14 na taong gulang, mga residente ng Sitio Balacan, Barangay Pangubilyan, na sumagip ng buhay ng dalawang batang nalulunod sa gitna ng malalaking alon sa karagatan ng Balacan. Bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan, binigyan sila ng sertipiko ng pagkilala, scholarship at grocery item mula sa pamahalaang lokal ng Brooks Point. Sa pangunguna ng punong bayan, si Sayo Benedito Jr. Tex Ben Bauzon, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. At yan ang kabuuan ng ating Balitang Bayan. Ugaliing makinig sa radyo at manood sa MIO Facebook page sa ating programang impormasyon ng bayan para sa lahat. Susunod ng Talakayang Bayan, ako po si John Ezekiel S. Virginio. At ako naman po si Juliana J.V. Gonzalez. Kami po ang Southern Palawan Christian Academy of the Philippines of SPCA News Team para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Maraming salamat Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated o SPCA News Team at sa kanilang advisor, Miss Ana May Carandang at Miss Maricar Serat. Maraming salamat po sa ating mga masugid na tagapagbalita na mga mag-aaral ng SPCA na kahit na bakasyon ay nagbabalita para sa bayan. Maraming salamat po. And ngayon po ay nagbabalik tayo sa impormasyon ng bayan para sa lahat. At ngayon ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa. Ito po ang Talakayang Bayan. And syempre, pinagpala po tayo na makapanayam po natin ang ating OIC MDRRMO o Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer, Sir Joey Heredero. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po. Yan, sir, kamusta po ang inyong araw? Talagang we are blessed dahil napagbigyan niyo po kami despite of your busy schedule. Salamat po for inviting me na maging part ng programa. Medyo hectic lang kasi maliban doon sa yung current situation natin, meron pang ibang mga task na equally important na kailangan gawin yan. Like yung ginagawa pong assessment ng mga rivers natin within Brooks Point. Ayan, so naku mga kababayan, alam natin na talagang ang tanggapan po ng Municipal Disaster Risk Reduction Management ay sobrang busy po niyan dahil 18 barangay ang nasasakupan nito at talagang ito po ay tumututok pagdating sa pagkakalinga sa ating mga kababayan at kahandaan po sa mga sakuna na pwede pong mangyari sa ating bayan. But we're praying na wag naman, di ba, sir? Kasi kapag nangyari yun, even hindi lang dito sa ating bayan, pag sa mga kalating bayan natin, talagang pati kayo, sir, nagre-rescue po. Opo, actually may agreement or pagtitibayin pa ng gusto yung activity po ngayon na itong Southern Palawan, yung mga munisipyo po, when something happens, we need to respond to sa kapwa namin na mga MDRR mag-augment kami. Just like yung nangyari, ginawa nila yung tayo naman yung binahan ng January. Imagine mo hanggang yung Rojas, El Nido, yes. Yung malayo, bumaba sila dito. Yung mga taga-Paron, wala lang kulay, pero malamang they also feel that need na pumunta doon kapag nakita nila yung situation na devastated yung isang lugar. Yes. Pero tayo rin, nung Typhoon Odette, si Brooks Point ay pumunta sa Puerto and Rojas. So, this is MDR po, din talaga po yung nature ng mga offices po. Ayan, thank you so much, sir. And itong pagpunta niyo dito ay talagang
napakahalaga dahil para mapagbigyan natin o mabigyang linaw natin ito pong mga katanungan po ng mamamayan ng Brooks Point ukol po sa pangyayari noong nakaraang Biyernes. Dahil noong Biyernes po ay nakarinig po at nakaramdam po ng pagyanig ng lupa, nakarinig po ng malakas na tunog ng pagsabog. Dito po banda sa may barangay Mainit. Sir, kumusta po ang update dito? Ano na po ang kalagayan ng bayan ng Brooks Point, lalo po ng barangay Mainit, sir? Maraming salamat po, Ma'am, for this time na naibigay sa akin to give some information. Bigyan ko ng konting background. Friday night, mga alas 9, nabasa ko doon sa Facebook post ni Ma'am Karen na may naka-experience sila nung ganitong tunog. And then nagtatanong siya, kami lang ba ang naka-experience nito? Sabi niya kasi bandang mga alas 8, may malakas na tunog na parang may sumabog. At the same time, yung kanyang window na glass, sliding glass, yumalik. And then nakita ko yung mga comments ng mga kabarangay niya, kapitbahay niya, na experiencing the same, confirming yung na-experience niya, na na-experience na nila. Hindi na ako sure kung gaano sila kalalayo yung mga magkakapitbahay na yun. So, yung situation po kasi na yun, nag-trigger na sa isip ko na posibleng may mali. Posibleng meron hindi magandang situation doon sa area. Kaya agad-agad, kahit na alam kong natutulog na nito si Mayor, tinawagan ko siya, tinext ko siya. Kung hindi niya ma-receive yung tawag ko, makikita niya yung message. And eventually si Mayor kasi kung nakita niya emergency, babalik ang tawag ko. And true enough, yun na rin ngayon nangyari. And then nag-advise ako sa kanya na pupunta kami doon sa area. That was around mag-alas 10. Nakita ko yung message ni Ma'am mga 9 o'clock. Bago mag-10 o'clock, nandun na kami sa area. And nagkanta kami ng investigation in the form of interview doon sa mga residente. Siyempre, yun namin sa mga kahapon kasi siya yung nag-post. And then yung mga nakita mo namin nag-post din, nag-confirm, inuntahan din namin. Since ating gabi na yun, hindi na namin inilibot yung buong mainit kung sino sa kanila. Kasi nakakuha kami ng 5 mga bahay na confirming yung situation. Ayun, then kwento nga nila, sabi nila, that's not the first time. Yung una nung araw na yun ay alas 2 ng hapon. Alas 2 or alas 3 ng hapon. So, ibig sabihin, sir, ang pangyayari na yun, sir, ay hindi lang isang beses? No, hindi lang isang beses. So, nung Friday ng hapon, nangyari na yun. And na-experience na yun nung mga gumagawa ng kalsada doon sa barangay Mainit. Momentarily, huminto sila kasi iniisip nila, baka yung ginagawa nila, yung ako, yung ilan nila, o bulldozer, baka yun nag-focus, parang ganun. Parang hindi naman kasi rinig hanggang doon sa may location banda. Tapos nagulit sila alas 8. So, yun naman yung pinost ni Ma'am Karen. Ayun, so nag-interview kami doon, kila Ma'am Karen, yun, experience sa akin yung window niya, tapos naglabasan sila sa compound nila. Ano po nangyari sa window, sir? Yung window niya, sliding glass. So sila nasa loob na, mga alas 8 na, siyempre medyo patulog na yung mga tao dyan sa barangay Mainit. Nakahiga sila ng ganyan, tapos nung tumunog, malakas yung tunog, close yung bahay nila eh. Yung mga nagmamarites sa labas, usually hindi niya maririnig daw. Pero yung malakas yung tunog, rinig nila yung tunog. At the same time, nakita niya yung kanyang window, yung glass, nag-vibrate. Nag-vibrate. Buti hindi naman, sir, nabasa. Hindi naman nabasa. That is good nga. Yun din yung isa, kung may ganun pala, dapat medyo malayo-layo tayo sa glass. Baka mag-break, tumalsik, may masusugata. Pero gladly, hindi na basa. Ayun, so lumabas siya, paglabas niya, yung mga kapatid niya, kapitbahay niya doon sa compound nila, ganun din, nagtatanong sila, ano yun? Ano yun? Kasi malakas yung pagsabog. Okay. Ayun, so nakuha namin information na yun, sabi ko, meron pa ba maliban sa inyo? So, kinonsider ko sila na isang resident yung buong compound nila na yun. Naka-experience, pare-pareho sila. Itinuro niya kami doon sa may unahan ng eskwelahan. Kila, parang nas tama yata yung ating ito. Pumunta kami doon. And yun, nanggising din kami kasi tulong na sila tatay. And yun Anong oras yun, sir? Mga mag-alas 10 yan. Alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. So, ibig sabihin, right away, nung makita nyo at nabasa nyo yung message, kumilos agad yung team niya. Yes po. Yun din yung advice sa amin ni Mayor. Nung pag-ragam ko Mayor, pupunta po kami. Sabi niya, sige, para malaman natin. Kasi kung hindi natin alam kung ano yung origin ng tunog, hindi
hindi tayo makakatulog, lalo na si Mayor. Yes, yes. Siyempre, mga kabarangay natin doon, kung may ganun, ano yung origin nun, kailangan din malaman. And sinasabi rin nila kasi na hindi naman tunog ng pompa o baril. So, medyo okay lang sa amin na pumunta doon para i-check talaga, malaman kung ano. Yes, opo. So, ginising namin itong pangalawang bahay, and yun, sila naman walang glass window, pero ang ini-explain nila, itong bubong namin yung yero. Gumanon yan, Wow. nag-vibrate yan. Wow, ibig sabihin malakas talaga sa... Yes, at the same time, nung pagtunog din ito kayo magpare. So, ibig sabihin, hindi ito, yung distansya nito parang nasa mga 300 meters away. So, hindi lang doon sila magpare niya. And then, pagkatapos nagkuha kami ng information, exit na kami uli sa kanila, kuha pa kami ng isa pa, doon naman sa may relocation banda. Yung malapit na sa water system, si Kuya Dong. Ibang sitio naman. Oo, sir. sa relocation site, si Sir Dong na Anyo. Anyo. Parang ito ay working with the water system. And, ganun din explanation niya, nakahiga na sila ng wife niya, nag-cellphone, tapos tumunog, and then nakita rin nila yung bubong nila. Wow! Ayun, so, confirm na yun, tatlo na yun, nakausap Yes, namin. opo. The same. That means positive talaga. Oo. At ganong oras, alas 8 nangyari, siyempre sila nakahiga na. Hindi na mag-iipon para magmaritesan yun. Yes. Oo, di ba? So, Lalo na sa bukit talaga, Oo. mamahinga na yun, sir, sa ganung oras. yes, tapos pumunta kami ng barangay hall para mag-check din kung merong naka-duty. Pero parang may pinuntahan yung tunnel na naandun. But take na kami din ng picture. Nasa lubong naman namin sa labas, si Sir Sama. And siya naman, nasa labas ng bahay. Kaya wala siyang ini-explain na iyerong narinig niya. Pero na-experience siya ng alas 8 yung malakas na pagsabog. Ayun, opo. Yes. Ang magkakaiba lang sa kanila, yung kila Ma'am Karen, ang turo niya, parang papuntang mainit banda. Parang doon yung origin nung tunog. Opo. Ito namang yung last tama, ang pakinig naman nila, galing dito sa baba. Siguro baka nag-echo. Parang gano'n Umeko siguro, siguro, o parang sir. paikot siguro, may confusion. Yung nandun naman si Tanyo, ang turo niya naman, parang galing ng kalas. Okay. Opo. Yung ito namang si Sama, doon din. So parang paikot sila doon. Okay, hindi basta ma-pinpoint Oo, kung saan, sir. hindi pinpointed na sana kung merong sa kanilang apat o yung isa pang tinanong namin sa kanila, merong tatlo na doon nang galing, mas mataas yung chance na malaman namin talaga. Pero parang paikot sila, wala silang direction na pinipoint out na doon eksakto. Tinuturo nila parang din, hindi rin sila ganun ka-exact na doon nang galing. Pero one thing na common sa kanila, ang pakiramdam nila na origin ng tunog ay coming from ilalim ng Ng lupa. Yun yung pinaka main nila na common sila doon. Common sila doon sa part na yun. On that case, mas medyo kinabahan ako kasi if you would watch yung documentary ng Lindol, parang dati may mga documentary yung government na nilalabas. Isa yung mga sound na ganito sa mga early signs ng impending landslide. Ay, yes sir, possible. Opo. Hindi ko naman sinasabing ito, yung pero kung may maririnig na tunog na gano'n, we need to act. We need to act ng mas mabilis. Kasi mayroon ng signs. Sa isip ko, posibleng ito ay sign ng ganung situation. Especially po ng mga nakaraang nagkaroon ng low pressure dito ay sunod-sunod po yung nangyaring landslide dito po sa part ng Barangay Mainit, sir, no? Isa yun. Actually, hindi lang sa may Barangay Mainit, pero mga patches sa mga barangay natin na pag tinitingnan ko yung mga bundok natin, medyo nakakakabaray. Opo, nakakatakot talaga. So, hindi naman kami nag-jump kaagad into conclusion na mangyari yun. Kasi alam namin na merong nag-ooperate na minahan, merong mga bago nag-a-apply, and ako iniisip ko posibleng ba kami mga pumasok dyan, and aside from that, yung area ng mainit, merong insurgency na nangyari dyan, kailan lang, di ba? Makagawa ng tao. Makagawa ng tao. So, what we did is, sinulat ko muna yung situation, made the report, tapos in-inform ko yung sa taas, no? Siyempre si Mayor, si Ed, sinisip ko rin yan nung gabi na yun. Kami
siya na yata yan yung double call kay Mayor na mayroong tapos si DILG, and then I sent a report to PDRRMO and kay Sir Mirari Rosaroso. Siya yung isa sa mga experts ni MGB on geology ng mga lugar natin. And si Sir Rosaroso naman, pinarward niya yung situation kay Sir Veracruz. Taga-Kibo siya kasi si Sir Veracruz. And yun, nagbigay sila ng konting instruction sa akin on how to act on such things. And ayun, so kinabukasan, nag-report na ako din kay Mayor with that report. And then nagpaalam din ako na if possible, papasyal ako dun sa mga Ocular inspection. or inquiry dun sa kanila kung meron silang mga activities that might cause yung ganung situation like blasting or may tinitipag pa silang mga bato para magbubugan and mag-create ng sound. And further, conduct interview doon pa sa ibang mga taga-mainit. And meron isang taga-Aribungos na nag-post din doon sa nag-comment din sa post ng mga Karen. Parang yung pinakamalayo. Eventually, parang yung mga nagsasabing na parang naka-experience ay tuon lang sa area ng Barangay Prata. Mga nasa Rahab. Yes, opo. Pero nung Sabado ng gabi, bandang mga alas 8 cheese, at saka mag-aalas 10 ng gabi, naulit-ulit yung na malakas. Oh, okay, opo. Pero wala na yung pagyanig. Wala nang pagyanig. Wala na. Pero mas mahina na siya ng konti kaysa dun sa alas 8 ng Biyernes. So we have 4 episodes na magkasunod na araw. Okay, Kaya so ibig sabihin. mas kabado kami. Kasi Yes, parang, nung Biyernes medyo magkalayo pa sila. Parang tug. Ito naman Sabado, tug. Parang mas dikit na. Parang medyo kaya sa pakiramdam at kung isipin mo yung situation ng lugar. Added to that, sinasabi ng mga experts na nagkandak ng mapping din, sabi nila, kung yung regarding po sa pagkandak ng mapping, kasama niyo ba yun, sir, ng pag-ocular o different or separate po yung kanilang? Nagkandak sila, yung MGB, nag-mapping yan sila ng Southern Palawan. And after nung flood natin dito, parang after a few months natapos nila yung mapping dito. Parang sabi ni Sir Mirari, nakulayan na namin yung mga lugar. Ibig sabihin, nakita na nila according sa kulay, klase ng lupa, ganyan-ganyan. Ayun, meron silang mga parang general map ng lugar natin. At sinasabi niya sa akin, yung area na yan ng barangay na yan, parang they are sitting on an old deposit ng landslide. Yung barangay mainit daw, they are sitting on an old deposit of landslide. Oh! Yun, kaya nasa isip ko yun, kaya mas kabado ako na nadagdag doon sa situation na yan kasi medyo tumunog na, tapos sabi nung MGB, they are sitting on old deposit ng landslide. Yes, opo. Situations like this can happen again. Nalala ko yun, sir, nung i-report nila kay Mayor June last time na nagkaroon ng mga landslide, right? At saka ng pagbaha. Yes, pero sinasabi nila na to, hindi ito nangyari last year, last 10 years. Kundi matagal na panahon. So mayroong old deposit ng landslide, and then nandiyan yung mga bato, tapos tinubuan ng vegetation ng mga kahoy, and then nakita ng mga tao, ay, settle tayo dito. Pakalan natin yung lugar na mainit. Yes, maliban dyan sa mainit, sir, sa Imunod yata pati di ba? Oo, pero yun syempre yung dito tayo sa Imunod. history ni Imunod. Kaya mas nagdadagdag na yung situation. So madaling sabi, ang unang gusto namin i-eliminate, sana ang gusto nga namin, sana tao na nga lang talaga ito ang nagawa para pagdalahan namin ng mga naka-uniform yung mga sundalo at pulis. Pag sinabi yan, tapos yung problem. Tapos ang problema, di ba? Opo. Ang problema, parang itong akyat namin, wala kami nakita nga. So nung Sunday ng gabi, nagpadala ako ng pinadala namin yung aming ERU doon sa mainit kasi gusto namin i-record. What is ERU, sir? Yung ating Brooks Point Emergency Response Unit. Okay. May tatlong unit na naka-duty palagi. Yung isa sabi ko, pasyal kayo doon sa mainit, yung kilawang Karen banda. Napag yung cellphone sa
sa ground at i-record. Kasi nagre-request si Sir Mirario Saroso na pahingi kami ng at saka si Sir Garapos ng record ng sound para mas ma-identify nila siguro, mas malapit, mas makabigay sila ng mas magandang suggestion or probably assessment ano yung tunog. So, try namin mag-record. Tapos sumunod kami na mga alas 7. Siguro tumagal kami hanggang mga alas 11 ng gabi doon sa Pinamamkarin. Pero hindi na naulit na ito. Parang puro marites na lang na sa phone. Pero hindi na naulit ito. Wala na yung tunog. So, At least na iba, sir, diba? Kaso sir, yung pagmamarites nila, baka ang pinag-uusapan yung pa rin po. yun pa rin naman yung totoo nila. At saka yung situation doon sa Oo, sir. Pero wala kaming nai-record na sound. Wala na ulit. Hanggang ngayon, wala na rin inire-report yung mga taga-Barangay Mainit na ulit-ulit yung episode. And nung situation na yun, since naulit, no, Friday tapos Saturday, naulit ulit. Nag-advise na si Mayor June na let's have a meeting about this on Monday. Ayan. So, nung Monday, after flag ceremony, doon na tayo dumiretso, doon na kami dumiretso. Together with Barangay Mainit, si Nakagawad, Ganggano, kasi si Kagawad, na-experience na rin yun. Okay, opo. And dinala namin sila Ma'am Karen, yung nag-post sa Facebook, para i-explain doon sa council yung nakita nila na experience. Yun. And on that meeting, kinreate yung task force Imari. Imari kasi Imulnod, Maasin, Alibungos. Ayun, Technically, initially, iniisip namin na posibleng itong area na ito. Kasi hindi pa namin nakukuha na ng information yung ibang mga barangay kung na-experience pa nila ito. But eventually, as it turns out, sa Mainit lang. Si Imulnod walang na-experience o narinig, naramdaman na gano'n. Si Aribungos naman parang isa lang, si Ma'am Sadang yata yung nagsasabi na na-experience o narinig niya. Pero medyo malayo na siya. At saka yung dito sa may malapit sa Speedway. Pero majority ng malakas na mga naka-experience sa kanila. Itong sa Mainit proper ng area ng Marami. Ayun po, so the task force was created. And then, nag-meeting kami nung hapon ng Monday para i-create, pagplano, anong pwede natin gawin, anong gagawin natin with regards dito sa situation po naman. And, ayun, we decided na maghati sa dalawang grupo, karoon ng Alpha at saka ng Zulu team. Tapos, mag-conduct nung assessment dito sa slope nung Raan. Kasi kung maglalagay ka ng 3 km radius, simula doon gagawin yung pinaka-sentro yung kila Ma'am Karen. Maglagay ka ng 3 km radius nung pasok yung slope nung Sitio Calas at saka ng Asungon. Pati Kabuyuan ba tawag nila doon. Sa taas ng Kabili. Ipaikot naman. Ayun po. So, nagkaroon kami ngayon ng initial target. Itong slope ni Calas at Asungon. Pinaliparan niyo po ito ng drone, sir? Yun. Pizza 8. Pagkatapos namin mag-meeting, dumating naman sila PDR, sila Sir Jerry Alini, kasama yung team ng GIS. Ayan. So ito, mapping talaga ang trabaho ng GIS. And meron silang drone, si PDR, may drone yun sila na medyo malakas na mataas ang specs na. And pinalipad nila yun nung Pizza 8. Martes. Pinuntahan nila doon. And may mga curious din sila tungkol dito sa situation. And yun, may mga nakita silang mga areas na may mga landslide, may mga pagbuho. Pero ang hindi lang malinaw, kailangan pang i-assess talaga on the ground, yung recent ba ito? Kailan ba ito nangyari? Kung yan ay nangyari within a week, hindi posibleng yan yung suspect na patanong. Pero kung yung mga gilid-gilid ng buhok, pinubuan na ng halaman, may puro na, ibig sabihin, hindi yan. Medyo matagal na yun. Yun yung kailangan i-validate kung sa ground, kaya kailangan lakarin pa din. Kung may tubo po ng puno, possible po, ito po yung part pa ng landslide last January. Posibleng older, kasi kung puno na yan. Ay, kung puno na. Pero kung mga
halaman pa lang. Oo, mga sarap na ganyan, posible. Kasi nakita ko yun yung sa report ko ninyo doon sa convention center. Ayan, and Ayun, so meron silang mga footage na ibinigay and yun yung parang nag-coincide din. Tumama rin siya doon sa target naming puntahan. Kasi target naming galugarin yung slope ng Mount ng Sitio Calas at saka ng Aswang. Kasi medyo mataas yung inclination niya, nasa 40, 50, mag-60. Sabi ni SB Jonathan Lagrada, meron pang 70, 80 ang inclination niya na parang yakap niya na yung bundok. yes, yung baga pag umakit ka ng bundok, yung tuhod mo, hahalik na doon sa Yun talaga. lalakaran mo. May ganung mga pictures na silang ibinigay and yun yung description nila. And maliban doon, kung sa baba, marami yung mga batong sinlalaki nitong supa. Yung mga ganyan kalalaking bato. Sa akin pinakaturo, sir. Yung Malaki supa, lang ako, sir. yung mga ganyan kalalaking Yes, supa, hindi mo yan mapapalutang galing sa ilalim ng lupa. Totoo. So, saan siya nanggaling? Possible. Sa taas po ng galing Yes, yan. opo, sa taas. Bumaba dyan. O ibinaba dyan. So kung bumaba dyan yung mga batong ganyan and may mga nakalagay dyan na marami, gaano kalaking tubig ang nagbaba niyo dyan. Yes, opo. Ayun. Or kung hindi man tubig, rock slide, rock fall. Yun siya. And yung sa foothill ng Sitio Calas, medyo marami-rami yung mga nakatira dyan. Opo. Maliban dyan, yung doon sa slope mismo. Possible po mga mga, nakatira. marami talaga. Pero possible, sir, approximate, mga ilan pong residente po mo doon? Well, tinitingnan namin yung drone footage nila PDR, siguro hindi pa baba ng 50 yung Family yun, sa, hindi yun individual. houses. Houses, opo. Kasi yung pag nakita mo yung slope na gano'n, makikita mo, mabibilang mo sila halos. Merong ibang mga naka-cluster yung mga bahay nila. Meron pang isang bahay doon na parang siguro mga 10 feet away, yun na yung start ng malaking guho. Wow! Oo. Hindi ko lang alam, pero baka nakaduyan-duyan pa doon sa veranda niya yung may-ari ng bahay. Di ba? Malakas po ang loob. Especially kung hindi tayo aware doon sa danger. Di ba? Oo. Ayun, pero yun, kailangan namin i-reconfirm yun. Kailangan din namin lagyan siguro ng mga device para mag-monitor namin kung gumagalaw, umuurong pa yung lupa. Para makakapag-warning kami ng mas mabilis, mas angkop sa oras at makakapagligtas tayo ng mga kabarangay na babayan. Ayun siya. So, nasa na tayo? Sir, doon tayo sa, dito sa may observation ninyo, based doon sa inyong observation, ano po ang mga ma-recommenda ninyo sa ating lokal na pamahalaan sa pamumuno po ng ating mahal na mayor? Regarding this po, sa base po doon sa survey and observation na kinandak ninyo sa inyong ocular inspection. Siguro ikwento ko muna yung lakad namin. Okay, sige sir. Pizza 9 kami lumakad. At 5:30, na-deploy namin yung dalawang team, si Alpha at saka si Zulu. Pero night before noon, dapat kasama ako o maglilid dapat ng isang team. Kasama kami dapat ni Sir Ronnie noon. Sa kabutihang palad, biglang may available na helicopter. Yun. Nakapag-arrange ang PDRMO, nakapag-coordinate kay Westcom, and nakapag-provide na merong helicopter kami magagamit. Initially, nung nag-coordinate kami, ang available nila ay fixed wing, aeroplano, medyo mataas yung kung lilipad at saka mabilis lang. Ang the best talaga magamit namin ay rotary helicopter. Pero yung fixed wing sana dapat mga Thursday pa, Friday o ngayon. Pero yun, biglang naging available at sumabay doon sa akyat din namin. Madaling sabi, exit kami ni Sir Ronnie kasama ng taga-DNREM, si Sir Ralph Navarro. We joined Sir Jerry. Sir Jerry kasi on board na siya ng helicopter from Puerto. Tapos pinig up kami doon sa Pamas. And then, we flew doon sa area, tinignan namin yung target na lalakaran ng team. At yung doon sa may unahan na may nakita sila Sir Jerry na old subduction part of nag-glance line yung panahon pa. Yun, pinuntahan namin just to confirm. Pero parang mas na-confirm lang din namin yung mga drone shots nung nasa helicopter kami. Opo. Yung old na picture pa or
or ng situation na meron doon sa formation ng lupa na parang bakas ng landslide. Ito ba ay posibleng maulit anytime from now? Opo. Yun yung mas nakakatakot kasi kung makikita ninyo yun sa picture, makikita ninyo yung klase ng lupa ng bundok natin. Hindi siya solid na bato. Hindi siya lahat bato. May mga bato pero hindi lahat bato. Kung may bato man, medyo basag-basag silang mga bato. Ayan. Tapos meron kaming nakita rin na isa pang part na labas yun, medyo labas yung malaking bato sa bundok. Pero nakita namin na meron siyang parang crack o parang masag siya. Parang magkaiwalay silang na sobrang lalim yung kanyang pagkabiyak. Hindi namin alam kung ito ay recent or old. Pero may ganun kaming nakita na kailangan ng seek confirmation or observation pa rin ng mga expert na mata ng MGB. Kaya kailangan talaga namin silang i-request na. So, yun yung sa lipad namin ni Sir Ron together with Sir Jerry and DNR. Pagkatapos ng lipad namin sa helicopter, hindi na kami sumunod doon sa Alpha at saka Team Zulu na umakyat. Kasi meron ding ibang mga kinukwento yung mga taga-barangay mainit na dito sa Micabinbin River, meron daw siyang malaking bato na bumagsak, gumulong. At sinalo, naumpog dun sa kapwa bato at doon huminto. At posibleng baka yun daw yung nag-cause nung malakas na sound. So sa halip na sumama kami doon sa dalawang team, pagpunta kami doon, same results na makukuha namin. So kami ni Sir Ronnie, together with isang guide na taga-mainit, nagka-Binbin River na lang kami to check on mga landslide na nakita namin sa chopper and para i-confirm yung malaking batong sinasabi nila. Pakita namin yung bato, parang ang laki niya nasa mga 15 feet siguro. Almost bilog siya. Makikita mo pa rin yung mga recent na parang tipak-tipak doon sa bato na naumpog sa kapwa bato. Pero nung natanong namin si Panglima Ramon, hindi ko kapilya niya, na taga doon sa Kabinbin, wala siya na-experience o narinig na tunog nung Biyernes at nung Sabado. Wala nang pangyay. At sabi niya, yung malaking bato na yun, nasa lupa niya, iyon ay nangyari nung December pa. So possible at sure na hindi talaga Hindi siya yun. Hindi siya yun. Pero lumipat siya ng bahay kasi natakot siya dahil nangyari yun. So, sure talaga siya na hindi yan nung Friday lang. Maliban doon, meron na rin mga maliliit na mga damok na tumumo sa kanya. So, talagang pag hindi yun, at least 2 weeks siguro, 3 weeks, a month yung may ganun kalaki na. So, hindi siya yung nagpatunog. So, yung na-interview namin dito sa ilog ng Kabinbin, zero talaga. Even yung mga working dito sa catchment ng water system, wala sila na-experience o narinig na natunog. Tuon lang sa meron location. Paikot yung sa sila yung naka-experience. So, dito sa kanila, wala. So, technically, hindi namin nakita yung cause ng tunog dito sa Kabinbin River. Now, yung dalawang team na umakyat, yung team ng Zulu, Team Zulu, this is led by SP Jonathan Magrata. Wala silang nakitang malalaking mga bitak, pero maraming mga maliliit. May mga meters na ganyan, 2 meters. Maliliit na bitak, sir? Oo, siguro mga 5 meters yung mahaba na gano'n. Ang hindi lang namin na-confirm kung meron bang yung bang parang hagdan-hagdan ng mga pagkabitak. Pag may ganun, mas nakakatakot yun kasi parang, uy, gusto na yan. Tapos nasa inclination ka ng mga 60, 70 degrees. Slide yung mga ganun. Pero siguro kailangan pa talagang i-check ng mga experts yung ganun. Pero ang kino-confirm ni SB, merong mga, sabi niya, merong kabahay na laki ng bato na nandun sa mga ganung gulod. Kaya concerned din si SB doon sa mga nasa bukid. Opo. Kasi pag kayo gumulong, napakadelikado talaga. Parang bowling. Eh kung ganun pa yung velocity, medyo incline pa. Mabilis talaga ang yun po yung materials na galing sa taas. Yes. Yun yung kay Team Zulu, no? Kay Team Alpha naman. Same observation, ganun din. Pero meron silang isang area na nakita na merong displacement. Parang halos ganito. No? So kung ito ay slow, kadire-dire
diretsong ganyan. Mhm. Ito, used to be part ito, tapos Mhm. bumaba siya. Yes. Kasi ganito, mga 40 cm or centimeter yung displacement. Mhm. Tapos medyo nakaagwat pa ito ng isa ng mga parang mga 25 cm. So parang May bakas talaga ng umiwalay. umiwalay, ng pag-iwalay ng lupa. At mahaba siya. Wow! More than 50 meters yan. Kaya lang hindi na nila masuot para ibaybayin pa dahil masukan. Ayun. So, yun yung... Ibig sabihin, malaki talaga yung crack, sir. Malaki yung crack na yun. Sa mahaba. Mahaba. Pinicturean nila yun. Kinunan nila ng coordinates si Mr. Alacon. Kasama namin sa MDR. Kinunan niya ng coordinates. And kasama yun sa report na binigay ko sa PDR as an update. Binigay ko rin siya kay MGB. Para makikita nila coordinates. Pwede yung sa kanila mismo i-check nila sa mapa. And most probably, pag bumaba sila rito, isa yun sa mga location na pwede namin pagdalan sa kanila for evidences, baka ito. Kasi parang hindi rin kami sure kung wala pa sa mga nakatubong halaman doon, pero hindi namin sure kung yun ay reset. Pero yan ay nasa siguro mga 1 kilometer uphill from Mainit at Spring. Patas. Yun, siya yung medyo significant na findings nung architect. Si Zulu meron din, pero wala yung ganun kalalaki. So technically, madaling sabi, hindi pa rin namin ma-pinpoint. Wala pa rin blanco pa rin kami, wala pa rin kami maituro na ito yung nagpatuloy ng Friday and ng Saturday. Wala pa rin. Pero kaming mga konting mga haka-haka, pero yun yung reason kaya sabi ni Mayor June, kailangan talaga natin papuntahin dito ang MGB, request natin, send tayo ng letter para makita nila talaga ito, para mapanatag tayo. Kasi hanggang hindi natin nalalaman ano yung source ng tunog na yan. And ano yung nangyayari sa bundok natin? Hindi tayo mapapanatag. Opo, even the P-box, sir, no, sir, especially, barangay Mainit is merong hot spring and possible na merong, kasi meron din mga haka-haka na baka merong mga natutulog daw na bulkan. Even though wala tayong mga fault line dito, sir, ano, dito sa, especially dito sa Palawan o dito sa Brooks Point. Pero, maganda rin siguro na ma-invite po natin kasama ang P-box, kung posible po. Yes po, pero si P-box po, technically na-forward ko sa kanila yung information ng expert nila sa Manila. Si P-box ay merong equipment dyan sa Maruyug Farm. Pero, as per advice sa akin ni Sir Milario Saroso, 8:30, nearly 9 o'clock ng gabi ng Friday, walang seismic activity. Wala naman. Oo, so wala silang na-record. Opo. So, ibig sabihin, baka hindi sa tectonic. Negative siya sa... Oo. Maliban doon, talagang sure sila. Wala kami active volcano sa lugar na yan. Yes, opo. Yeah. So, mas kinabahan ako naman. Kasi kung hindi nga yun, hindi mas lumalapit doon sa... Meron talagang something na medyo malalim yung pinanggalingan. Ayun, sir. According doon, sir, or base doon, sir, sa inyong sinagawang ocular inspection, ano po ang inyong mga maisa-suggest sa ating local chief executive po? Actually po kay Mayor na nanggaling ito. Nung pagbaba ng team, nagtanda kami ng meeting with the LGU ni Mainit, together with Mayor. Binigay namin yung observation namin doon. And as a response dito sa ganitong situation, minabuti ni Mayor na i-advise yung barangay Mainit. Since parang delikadong mag-landslide itong Sitio Calas at saka Sitio Aswangit, ang advice ay yung mga nakatira doon sa taas, gumawa ng bahay o bumaba na doon sa relocation site. Para technically doon sila tumira. Kung sakaling meron silang bukid, kaingin, farm doon sa taas, bisitahin na lang. Pero yung mga bata, yung mga matatanda,
sa back, sa relocation site, para ano naman ang mangyari, mas Ligtas mabilis sila. na makakatakbo. Yes, Kung opo. yung mga tatay lang ang naandun, mabilis silang makakatakbo. No? Or kung pwede, kung kaya, bumaba talaga na. Yes, So, oo. that's for safety. Another thing, wala kaming expertise to declare ng danger zone. Hindi namin masukat kung pag may gumulo na bato, kung saan yung takbo ito. At hanggang talagang mga bahay, tatamaan doon sa may hill banda. Ayun, so yun pa yung another situation. Kaya kailangan natin i-request na pumunta dito si MGD, yung kanilang mga expert to observe and most probably give us sound recommendations ng mga measures na pwede natin gawin for safety ng mga kababayan. So, yun po. Ulitin ko, technically, hindi pa namin nabipinpon kung sino yung nagpatunog, ano yung tumunog, saan yung tumunog. Yes, opo. Sir, maraming salamat. Baka po may gusto pa kayong sabihin, especially sa ating mga kababayan po sa Barangay Mainit, Barangay Munod at Barangay Aribumos. And of course, sa mamaya ng Brooks Point, sir. Ano sa inyo yung pagkakataon Sa mga kababayan natin sa Brooks Point po, ang tanggapan po ng MDRR ay meron pong EIU. So yung hotline po natin, pwede pong tawagan 24 hours po na open yan. May mga responders po tayo ng pwedeng tumukol kung ano man po yung emergency na pasok po sa aming kakayahan. Yung hindi pasok sa aming kakayahan, itatawag po namin doon sa ibang ahensya natin na posibleng makasagot po sa mga situations. And yung ganito rin po, yung mga situations na ganito, pwede niyo pong itawag din sa amin na kung hindi man kaya ng aming kakayahan, pwede natin i-connect doon sa ibang agencies ng gobyerno po na kaya at nasa scope ng trabaho po nila yung response na kakailangan. Palagi po tayo dapat vigilant, palaging nakikiramdam sa paligid natin. And ayun, pagka meron pong mga warnings, pakinggan. Kung merong mga suggestions yung gobyerno, sundin para sa kaligtasan po ng bawat isa. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat, Sir Joey. Ako, kahit na napaka-busy po ng ating MDRRMO officer, Sir Joey Heredero, ay pinagbigyan niya tayo para mas maging malinaw po sa atin kung ano po yung sitwasyon ngayon dyan sa Barangay Imunod, Aribumos, especially po sa Mainit, kung saan po nangyari yung malakas na pagputok na karaan o malakas na tunog at may kalakip po ito na pagyanig ng lupa. Maraming salamat, sir, sa inyong oras. Ayan, mga kababayan, muli natapos na naman ang ating ikalawang segment dito po sa ating programang Usapang Bayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At syempre po, napakahalaga talaga na talakayin natin ang mga usapin dito sa ating bayan, makapag-daupang palad at makapanayaw natin ang mga namumuno sa mga departamento ng ating lokal na pamahalaan upang malaman po natin kung ano na po ang mga update at syempre kung paano po tayo makialam or paano tayo makibahagi, makiisa sa mga programa ng lokal na pamahalaan para po sa ikauunlad ng ating bayan bilang isang mamamayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Nadako na po tayo sa huling yugto ng ating
Serbisyong Bayan. Para po sa kabatiran ng lahat ng ating mga kababayan na sa lahat po ng mga kababayan nating nagsasama o matagal lang nagsasama na hindi pa naikakasal, ang tanggapan po ng lokal na pamahalaan sa pamumuno po ng ating Mayor Cesario Benedito Jr. ay patuloy na tumatanggap at nagbibigay ng libreng serbisyong kasal. Kaya sa mga nagnanais po na maikasal ng libre, mangyari po na makipag-ugnayan lamang sa pamunuan o tanggapan ng MCR or Municipal Civil Registrar. Serbisyong Bayan. Kapatid din po sa lahat ng naaabot ng ating programa, mga kababayan, ang tanggapan po ng 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez ay mayroon pong libreng serbisyo na libreng sasakyan para po sa may mga kaanak na yumao o libreng sasakyan para sa bangkay. Mga kababayan, sa mga nagnanais po magtanong o sa karagdagang impormasyon, mangyari lamang po na pumunta sa kanilang tanggapan at hanapin si Ms. Daisy Rodriguez para po sa iba pang impormasyon. At pabatid din po na ang calendar of activities para po sa 2023 Barangay and SK election. Ngayong August 28 po, election period po ito, ay magsisimula din ang gun ban at ito po ay matatapos sa buwan ng November 29. Filing of Certificate of Candidacy ay sa darating po na August 28 to September 2. September 3 po pala until October 18, campaigning is prohibited. Ibig sabihin, hindi pa po pwedeng mangampanya. At magsisimula po ang kampanya sa darating na October 19 to 28 po ito. And sa October 29 to 30 naman po, campaigning is prohibited naman. And of course, kasama po yung labor ban. Ibig sabihin, pinagbabawal na po pagdating ng October 29 ang pangangampanya, maging po yung pagtitinda ng alak sa lahat po ng dako ng Pilipinas. Election day po ay Election day and voting hours 7 a.m. to 3 p.m. Ito po ay sa October 30, 2023. And November 29, last day to file SOCD. Ayan, so maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Serbisyong Bayan. At ito na naman po ang isang oras ng balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po sa atin ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point. Sa pangunguna po ng ating Municipal Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. at ng ating Vice Mayor Mary Jean de Los Angeles Feliciano. At gayon din sa pangunguna ng tanggapan ng Municipal Information Office sa ngalan po ng aming External Affairs and Municipal Information Designate Ms. Deborah Faith C. Malakaw. Sa ngalan rin po ng original host ng programang ito, Ms. Jing Guanya. Ako po Maria Len Galicia Arche, ang inyong pansamantalang nakasama sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa bayan. Magandang araw po at pagpalain po tayo